Welcome back to my channel, Leonardo De Guerto. Yung pinitas ko kanina dito ay lulutuin ko na pinakbet, pati yung mga kamatis na napitas ko, gagawin kong pinakbet. So ito na lang po ang natitira. Ayan. So namumulaklak pa rin. Ang problema nito ay malapit na maglamig, baka hindi na makahabol yung mga bulaklak na yan. Kasi isang buwan na lang baka mag fall na o mag-autumn na ba. Ayan po. So as I said, wala na akong makitang maliliit. Ito pala. Ayan, may kasunod pa. Mayroon pa rin doon. Ayan. Yun. So tignan natin. Meron pa rin dito. Ayan. Ayan, bubot. So yung ating pinitas dito kanina ay lulutuin ko nga na lulutuin ko na pinakbet sa sardinas. Kasi na-miss ko yung hindi ginisa. Kaya mga kapatid, tayo po ay papasok na sa kusina. At syempre, lalagyan natin ng sili na yung green sili, yung maanghang-manghang ito yung jalapeno. Kukuha tayo ng dalawa lang, okay na kasi super anghang ito. Ngayon, dadagdagan natin ng yung spring onion kasi tuwing magluluto ako may spring onion. Tayo maglalakad lang ng konti dito sa kabila. Yan. So kukuha tayo ng yung dahon. Ayan. Ayan, maraming beses nyo na pong nakita itong spring onion na ito kasi tuwing magluluto ako dito ako kumukuha ng spring onion. At ito po ay mapoprosen na pagka dumating yung autumn o kaya fall season. Yan hindi maubos-ubos, ang bilis lumago. Ayan po, pwede na yan na ilalagay ko sa pinakbet. So ayan po lahat ayan yung sili. So tayo po ay pupunta na sa kusina at tulungan nyo po ako mga kapatid. Ayan. Welcome back to my channel, Leonardo De Guerto. Tayo po ay magluluto ng simpleng luto. Ito ay actually pinakbet ito sa sardinas. So gawin natin, ito naglagay na ako ng rito, yung sibuyas at kamatis. Yung ating kamatis hindi gaanong hinog, galing po yan sa garden. So ang gawin natin, wala tayong bagoong, so asin. Ayan. Kunting asin lang. Yung ayan. Tama na yan. So, ang gawin natin dyan, lalamasin ko sa kamay ko. Make sure na malinis ang ating kamay. Ayan. Yung kuko, walang yung malinis ba? Okay. Lamasin natin para makatas yung itong yung kamatis. Kasi hindi talaga masyadong hinog. Kasi ito lulutuin lang natin ito ng 10 minutes. 10 minutes lang. Okay. So isusunod natin na abangan na lang. Ako ay magluluto ng simpleng pinakbet.
At itong mga gulay na ingredients ko ay kapipitas ko lang din sa backyard. Pinakbet sa sardinas. So ito po ay kamatis na medyo not overripe. At saka sibuyas, kalahati ng sibuyas. May asin na po yan kasi wala tayong bagoong. Pagka walang bagoong, pwede nang asin at saka drapan ng patis. So yan po, nalamas na yan. Yung lalamasin ko, yan malinis ang, kailangan malinis ang kamay, o yung kuko natin malinis. So yan, nalamas ko na yan kanina, lalamasin natin uli. Bakit lalamasin? Para yung katas ng kamatis, kasi hindi siya overripe, fresh na fresh, makuha yung texture niya. Kasi ito 10 minutes lang nalulutuin natin, luto na yan. So pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung mga talong. Ito kapipitas din lang. Yan. Yan. Hindi ko hiniwa all the way. Ayan po. Ganun lang ang ingredients niyan. Tapos paibabawan natin uli ng sibuyas. Bali isang buong sibuyas ito. Ayan po. Pagkatapos ng sibuyas, ilagay na sa natin ibabaw yung ampalaya. Kapipitas din lang yan sa backyard. So ang lulutuin ko talagang pure organic. And then mayroon tayong isang latang sardinas. Ito ilalagay natin. Walang gisa-gisa ito. Ayan. So para makuha yung iba pang texture, nilagyan natin ng isang basong tubig. So yan, i-shake natin ng konti. Tama na yung tubig na yan. Ayan lang. Diyan siya maluluto. So saglit lang to, as I said. Ayan, medyo hiwain natin ng sa kalahati. Ayan. Ayan yung mackerel na sardinas. Mackerel. Ayan. And then lagyan natin ng sili. Itong sili na ito, jalapeno maanghang ito. Kaya hiniwaan ko ng konti para makuha yung konting anghang. Kasi ako talaga gusto ko yung maanghang. Tapos lagyan na rin natin ng spring onion sa ibabaw. Ayan po. Saglit lang ito, katulad ng sinabi ko, 10 minutes lang yan. So mamaya natin lagyan ng patis kung sakaling kailangan. Pero lalagyan ko na rin. Kasi ayan, dito yung katas ng isda. Kunti lang, isang patak lang, ganun lang. O, tama na po yan. Kasi may asin na yan. Mahirap na pag umalat. So susunod natin, tatakpan na po natin. At ito-turn on na natin ang init. I-high na natin. Yan, naka-high siya. So abangan na lang. Once na kumulo yan, 10 minutes, okay na. So abangan po natin ang ating pinakbet sa sardinas. Ayan. Ayan, nag-umpisa ng kumulo. So, bale ano po yan, 5 minutes na mula noong ininit ko yung oven, yung top oven. So, i-slow down ngayon natin, ilagay natin sa medium. Ayan, nasa medium na yan. Sabi sa inyo, in 10 minutes, luto na. Ngayon, ang preparasyon, siyempre, depende po sa inyo. Pwedeng 10 minutes na rin. Tapos yung pag-harvest 5 minutes. So in 25 minutes, estimate ko lang yan in 25 minutes kakain na po tayo. Kaya madali lang talaga. So titikman ko na. Bango. Ayan. Yan, nagsabaw siya o isang basong tubig lang. Nagsabaw siya. Para na siyang dinengding. Actually, ang pinakbet isang part of dinengding related. Oh my God.
napakasarap. Iba talaga pagka yung bagong pitas. So, as I said, bubudburan ko ng konting patis. Ayan, konti lang. Ayan. Kasi kung kakain na, pwede uling maglagay ng patis. Dahil wala nga akong bagoong, walang mabiling munamon dito. So, 3 months na akong naghahanap. Yun dati kong binibilan na walang dumarating. I don't know, siguro wala pang nagagawa sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-export. Ayan, so abangan na natin another 3 minutes na lang. Kasi kanina sabi ko another 5 minutes, so 3 minutes na lang. And now, exactly 10 minutes. Ayan, luto na. As I said, just 10 minutes, kakain na. So, yan ang aking pinakbet sa sa mackerel with tomato sauce. Mackerel sardines, ayan. If you enjoy watching my video, how I cook pinakbet na hindi ginisa with mackerel sardines, please don't forget to click notification bell para you gonna be always updated to my channel. So please don't forget to like, comment, and subscribe. So once again, so thumbs up. Ayan po, bye bye.